para sa mga ka-RSP po natin na nagbubuntis ngayon, makinig po kayo ng mabuti at mag-ingat sa mga food cravings nyo dahil baka magkaroon po kayo ng gestational diabetes. Kaya ngayong araw, makakasama natin si Dr. Via Galban para pag-usapan ang gestational diabetes at ano nga bang epekto nito sa mga pregnant ladies. Pero bago natin siya makausap, panoorin po muna natin to. Normal sa pagbubuntis ang pagkakaroon ng tinatawag na pregnancy cravings. Kadalasang lumalabas ito tuwing second or third trimester ng isang pregnant woman. Pero dapat mag-ingat-ingat tayo sa ating kinakain dahil pwede ito maging cause ng gestational diabetes. At kapag hindi naagapan ay maaari itong makaapekto sa nanay at sa baby. Maraming babae ang nakakaranas nito sa kanilang pagbubuntis, pero hindi ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Si Angeline Quinto, isang sikat na personalidad at singer, ang naglahad ng kanyang experience tungkol sa gestational diabetes na naging eye-opener sa mga kababaihang nakakaranas nito. Hindi lamang tamang diet at exercise ang kinakailangan para magamot ang gestational diabetes, pati rin ang tamang gamot na makakatulong na bumaba ang kanilang blood sugar. Para malaman kung ano ba ang gestational diabetes at ano ba ang mga paraan para malunasan ito, tumutok lamang dito sa Say ni Doc. Magandang umaga po sa inyo, Doc Via. Para po sa hindi familiar sa kondisyong ito, ano po ba ang gestational diabetes at anong klase ng diabetes po ito, Doc? Okay, good morning po, no, Sir Noel, at sa lahat ng ating mga ka-RSP. Ang gestational diabetes, no, comes from the word gestation, meaning ito ay diabetes na nakikita sa mga buntis. So when you have gestational diabetes, ang nangyayari, no, previously wala kang diabetes, no? Tapos ikaw ay nabuntis, no? Tapos biglang nagkaroon ng mataas na blood sugar levels, no? Usually nadadiagnose ito sa mga buntis lamang, no? It's a special kind of diabetes, no? Hindi ito yung type 2 or type 1, no, na nakikita lamang sa buntis. Kaya siya tinatawag na gestational diabetes. Gestation, buntis. So, ibig sabihin, Doc, kapag pagkatapos mo manganak, mawawala na rin tong gestational diabetes mo. Yes, no, tama ka dyan, Miss Meiji. No, we expect, no, the blood levels or the blood sugar levels to be lower after kang manganak, no, usually 6 weeks. However, no, dahil nagkaroon ka ng elevated blood sugar levels, no, through gestational diabetes, you are more at risk to develop yung overt diabetes na yung type 2 diabetes even after, no. Kaya tama yung sinabi natin kanina sa video na kailangang ingatan yung kinakain. Mga food cravings, no? Doc, ito pong gestational diabetes, usually lumalabas ito sa second trimester ng mga kababaihan na nagbubuntis. Ano po ba yung mga dahilan nito at saka yung sintomas nitong diabetes na ito? Okay, it's a very important question at very important na malaman natin kasi, no, gestational diabetes is diagnosed 24 to 28 weeks, no, into getting or into pregnancy. No, so usually during that time, no, may mga required na test na pinapagawa kami, no, yung OGTT or yung oral glucose tolerance test. Pinapainom kayo namin ng parang orange juice, no, or yung syrup na tinatry natin, no, para magkaroon ng results, no, for our oral glucose test. And then, no, what happens after that, no, is we check if it's elevated. No, the reason why one might have gestational diabetes, actually, no, sa mga pag-aaral, hindi pa nila tukoy kung saan nagagaling. Pero, ang mga teorya, no, na tinitingnan natin is that during pregnancy, kasi ang dami nating hormones, our body is undergoing a lot of change. No? Kung ano kinakain. Oo. Tsaka kung ano-anong nangyari sa katawan natin, especially, no. Yes. Kaya, no, ang pinaka-culprit dito is yung insulin resistance, no? Hindi gumagana yung insulin sa katawan natin because of the hormones that are rising, no, lowering, especially kapag ang babae ay nabubuntis. Nagkakagulo-gulo. Nagkakagulo-gulo. Naguguluhan yung katawan natin. So, Doc, kahit
for example, may baby ka na, at yung, for example, second or third baby mo, pwede ka pa rin makakuha nitong gestational Yes. diabetes Actually, na ito? tama yun, no, Miss Meiji. Risk factor of having gestational diabetes is previous history. Kung nagkaroon ka ng gestational diabetes sa first baby mo, no, maaaring sa second baby, ano na po tayo, no, bantayan natin ang ating sarili, especially when it comes to nutrition, when it comes to diet. Kasi risk factor yun. No. Another, no, na pinag-uusapan natin is polycystic ovarian syndrome, yung PCOS. Oo, at no, maraming very common. nakaka-relate po niyan. Go ahead, Doc. Yes, no? Kasi tama yun, Miss Meiji, kasi PCOS, yung tinitingnan na mechanism doon is insulin resistance. No? So kapag na-diagnose na ka na may PCOS, nung hindi ka pa buntis, no, you're more likely to develop gestational diabetes kapag ikaw ay nabuntis na. Ayan. Mayroon ba itong epekto sa baby, yung ganito? Ano po bang mga epekto nito sa baby? Oh, very much, no? Another important question, Sir Noel, because, no, kaya natin siya binabantayan kasi pwede na yung baby natin ay macrosomic. Ibig sabihin yung baby natin more than 4 kilos or 9 pounds. No? Mahirap yun kasi mas at risk tayo to do cesarean section pag ganon. Another is, ang pinakamalala, no, is stillbirth. No? Pwede na mamatay yung baby natin pagka panganak natin sa kanya. Another is, no, pwedeng very low yung blood sugar ng baby natin kapag nanganak tayo, no, which can actually cause seizure sa babies. Kapag very low yung sugar nila sa katawan, no, pag nanganak tayo. Doc, paano po ba maiiwasan ito? And if meron ka na, ano po yung mga treatments na pwede pong gawin? Okay. No. Important ang treatment and important yung kung ano yung gagawin natin, no, especially kapag nagkaroon tayo ng gestational diabetes. Number one is, no, we have to be very religious, no, sa ating mga prenatal check-ups. No, kasi doon natin ginagawa yung test, no, para ma-diagnose if we are at risk of gestational diabetes. No. Kapag tayo ay na-diagnose, so nagbibigay tayo ng mga gamot kapag kailangan, or important pa rin yung healthy diet sa mga buntis, no, yung whole grains, no, fruits and vegetables is important, no. And kapag hindi po kaya, no, ng modification sa diet, nagbibigay po tayo ng insulin sa mga buntis. Ayan. So, ngayon meron ba kayo maibibigay like na advice doon sa gustong magbuntis or nagbubuntis na para maiwasan yung mga gatong sakit? Okay. Of course, sa mga mommies natin and mga would-be mommies, no, important po na pangalagaan natin ang ating kalusugan, no, dahil may mga sakit that we are at risk of, especially when we are pregnant. So, sa mga mommies natin, ingatan po natin ang ating kalusugan and always remember your prenatal checkups. Ayan. Alright. Once again, maraming salamat po, Dr. Via, sa pagbisita muli sa amin here sa Rise and Shine Pilipinas at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa gestational diabetes. Kaya naman po sa mga future mommies, mag-ingat po tayo at maging healthy tayo palagi.